praise. And praise God. Parang talagang may anghel po dito, no? Kasi diba sabi nila pag may anghel daw, tumatahimik. So, ang tamig natin. Praise God. Sige po, pari po bang lahat tayo tumayo? At tayo po muna yung manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Lord. Malamig sa labas, O God. Malakas ang snow, makapal ang yelo sa daan. Ngunit iningatan mo kami, Panginoon, na kami makarating dito, Lord, ng ligtas at mapayapa. Salamat, Panginoon. Maaring may mga time kami, O God, to celebrate with our families, relatives. Pero, Lord, we sacrifice our time and we seek you first in this night sa celebration na ito, O God, ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, Panginoon, sa buong mundo. Salamat po dahil patuloy mong bubuksan sa amin ang iyong mensahe, paliliwanag sa amin, at patuloy mo kaming kakausapin ngayong gabi. Salamat po sa iyo. Ikaw lamang po ang patuloy na mauna, ang patuloy na maitaas, patuloy naming maranasan. Salamat, Lord, napakasarap sa presensya mo. At tunay, Panginoon, na Lord, ang lahat ng aming kailangan ay matatagpuan namin sa presensya mo lamang. Kaya Lord, patuloy mo kaming palakasin, patuloy mo kaming kausapin, patuloy mo kaming babarin sa presensya mo, Panginoon. Patuloy mo kaming i-anoint, O God, empower, Panginoon. At patuloy mo kaming pasiglahin ngayong gabing ito. Salamat, Lord, iparanas mo sa amin patuloy ang iyong pag-ibig habang kami nag-aaral ng iyong salita. May you anoint us, anoint our ears, our hearts, our minds, Panginoon, na Lord, ang lahat ng aming salitang matatanggap ngayong gabing ito ay talagang matanggap namin ng buong buo, Panginoon. At mangusap kayo sa amin, O Diyos, sa bawat isa sa amin. We thank you, God. At Lord, ang lahat pa ng hindi mga karapat dapat sa amin, Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming makakulangan pagkakasala sa iyo. Talinisin niyo po kami. Salamat po sa ilamang ang lahat ang lahat, O Diyos, ng kadakilaan, kaluwalhatian ay para sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Malakas nga po na palakpak para kay Jesus. Hallelujah. Praise God. So, ako po ang naatasan ng ating pastor na magsalita po muli dito. Kaya, okay lang po ba yon? Parang nagsasawa na po ata kayo sa akin. Amen. Amen. So, ayan. So, sige po. Dako na po tayo sa kanyang pag-aaral ng kanyang salita. So, ang sabi ng ating pastor maiksi lang. So, challenge sa akin yun. Amen po ba? Amen po ba? So, kasi talagang ang sarap po pag-aralan ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya talagang pag pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, talagang napakalaman. Talagang hindi mauubos ng mensahe ang Diyos once talaga na you desire and you hunger for His Word. Talagang it will never, hindi siya talaga mauubos. Wala po siyang katapusan talaga. Kaya tayo po yung mag-aaral ng kanyang salita. At salamat sa Panginoon. Merry Christmas po sa ating lahat. Masaya po ba tayong lahat? Amen. Tulad po ng sabi natin kanina, malamig kanina, malamig ngayon, malakas ang snow, makapal ang yelo sa daan, maaring madulas, at maaring may mga time tayo to celebrate with our families. Pero pinili nating naririto tayo, kaya sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka, kapatid. Amen. Additional provision. Amen. Amen. Additional provision. Bakit? So, hindi ka lang blessed, mas blessed ka. Bakit? Because you prioritize the Lord despite of this, one of the important event every year, di ba? So, inuna mo pa rin si Lord. So, bago tayo mag-Noche Buena, ito muna na ang Noche Buenahin natin,
yung salita ni Lord. Amen? At hindi lang yon, hindi mo lang prioritize sa Lord, nag-sacrifice ka pa kay Lord. Sinacrifice mo yung time mo ngayon kay Lord. Amen po ba? Kaya ano mangyayari? May abundance na. Amen? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Sige po. So ating pag-aaralan ngayon ay, ayan, it's about the Christmas effect. Ano po? So, ano ba yung naging epekto? Ano ba yung naging epekto ng Christmas sa buhay natin? And, gaano ba ito kahalaga? What is the meaning of this? Ano ba, what is the Christmas must be in our life? Amen? So, yun po yung pag-aaral natin ngayon. Alam niyo po mga kapatid, so kanina po, hindi ko po siya dapat isisingit, pero try ko pong isingit. So, ngayon pong gabing ito, pag-aaralan natin what is the true meaning of the Christmas. Alam na po natin to, maraming beses na natin to napakinggan. Pero alam niyo mga kapatid, nung habang ito ay pinag-aaralan ko, talagang daming revelation ng Lord. Hindi talaga mauubusan, no? Ganun talaga si Lord, no? Talagang, kay Lord, eat all you can. Parang buffet. Kung anong gusto mong kainin, bibigay sa ni Lord. Ano po? So talagang si Lord, pag hinanap mo siya, kakausapin ka niya. So sa the Christmas effect, why do we have a Christmas? Bakit tayo nagkaroon ng Christmas? Ano ba yung epekto ng Christmas sa atin? Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Tanong niyo po Why do we have a Christmas? Number 1, it is because there is a problem. Amen? At number 2, it is because God wants you to receive the better. Isingit ko po ito. Wala po ito sa slide ko. Pero isingit po natin sa Hebrews chapter 8 verse 6. Pwede po ba nating paki-flash yun ng mabilisan? Ayan. Hebrews chapter 8 verse 6. Ayan. At bibilisan ko. Promise, bibilisan ko po. Ha? Babasahin natin. Ayan. But now hath he obtained. Pwede ba nating sa NLT version? Ay sige, wag na. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. Pwede ba nating, can we flash it into the NLT version, please? Ayan, welcome po sa mga dumadating. Praise God. Masaya po kami na makasama kayo ngayong gabi. Ano po? Welcome po sa family nila. Sino nga po ulit sila? Nakalimutan ko. Sila Kuya Ryan. Ano po ang kanilang pamilya? Sila po yung nakasama natin sa Bible study last Monday. Praise God. At salamat po sa Diyos at kayo po yung naririto. Ano po? So, ang sinabi po sa NLT version, but now Jesus, our high priest, has been given a ministry that is far superior to the old priesthood. For he is the one who mediates for us a far better covenant with God based on a better promises. So tanan niyo po si Lord, ang gusto niya, hindi mo lang matanggap yung, tulad po ng kanina sinabi natin, yung best, bagkus better. Tingnan niyo po meron po tayong tinatawag na old covenant and the new covenant. And praise God because we are living in the new covenant these days. Amen? Ano po ba yung covenant na yan, Pastor? So ito pong covenant na ito, hindi mas higit pa ito sa promise. Ha? So tingnan niyo po, nakipag-covenant ang Diyos kay Noah. May covenant kay Noah. May covenant kay Abraham. At marami pang mga covenant. That's the old covenants. So, tingnan niyo po basahin po natin sa Deuteronomy chapter 28 verse 2. Ano po itong old covenant na ito? May ESV version po ba tayo dyan? Wala. Hindi, i-flash lang natin. Wala. There's no what do you call this? Slides. It's not included sa slides natin. So, ang sinabi sa Deuteronomy 28 verse 2, you will experience all these blessings
if you obey the Lord your God. So, this is the Old Covenant. The Lord says in the Old Covenant that all these blessings, what is all these blessings in the Old Covenant? Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Solve na tayo doon, amen? Busog na tayo doon. That the Lord has a great plan. The Lord has a wonderful plan upon your life, and that's not to harm you. For you to have a better, successful victory in your future. Amen? So that's a really wonderful promise. At talagang solve na tayo doon. Ano pa? Ang sabi ng Diyos, you will not be the tail, but you will be the head. Amen? So covenant yon. That's the Old Covenant. Ang tanong, paano natin mararanasan yon? Sa Old Covenant, the Lord says, you will experience those blessings if you obey the Lord your God. So that's the thing. Ang dala niya po sa New Covenant tayo punta. Sa New Covenant, basahin po natin yung Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians chapter 1 verse 3. So sa Old Covenant, solved na tayo doon, amen? Talagang napakaganda na, ang dami ng promises ng Lord. Talagang buhay na tayo, talagang matagumpay na tayo sa Old Covenant. Kaya lang, there is a thing. May kapalit. Ang kailangan muna, in order for you to acquire or to enjoy that promises, there is a obedience first. Amen? So tinabi nyo, ang sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, all praises to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly realms because we are united with Christ. That is the New Covenant. Yan na yung New Covenant. Amen po ba? Yung New Covenant, in our days today, mga kapatid, you are already blessed. Hindi tayo pare-pareho ng estado ng pananampalataya. Hindi tayo pare-pareho ng estado ng pagsunod sa Diyos. May mga iba mga pasaway kay Lord, may mga iba sumusunod kay Lord, may mga iba on and off kay Lord, but still the Lord blessed you. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Why? It is because in the New Covenant, mga kapatid, the grace that you have been received. Kanino? Kay Lord Jesus Christ. Amen? Nakukuha po natin ang saya po, 'di ba? Ang saya po, 'di ba? So tanong niyo balik na po tayo dito sa slide natin. Can we go back to the slides? At ito po, lakaran na po natin ito lang mabilis. Ang sinabi dito, Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So kanina ang sinabi, because there is a problem. Now the question is, what is the problem? The problem is this, for all have sinned and fall short of the glory of God. There is another one problem, mga kapatid. Tanay po, basahin po natin sa Hebrews chapter 8 verse 7 to 9. Hebrews chapter 8 verse 7 to 9. Pasensya na po kasi talagang ayaw kong i-withhold Ano po, ayaw kong i-keep sa akin. Now is the time for us to hear this message. Amen? Amen? Hindi natin alam kung may bukas pa. Amen po ba? If the first covenant had been faultless, kita nyo. Yung first covenant, what is that? It is the old covenant. Tinan niyo sinabi, if the first covenant had been faultless, there would have been no need for a second covenant to replace it. So may something wrong dun sa first covenant. Tinan nyo the next verse. Lilinawin po natin to, yung mga question natin. So, ibig sabihin pala, nagkakamali si Lord? Hindi, teka ba? Lilinawin natin ito mamaya. But when God found fault with the people, He said, the day is coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and Judah. Next verse. This covenant will not be like the one I made with their ancestor when I took them by the hand and led them out of the land of Egypt. They did not remain faithful to my covenant, so I turned my back on them, says the Lord. So this is the problem. The Lord gave the law.
Yan. Sa first covenant, the old covenant, ang Diyos nagbigay siya ng law, which is our pattern para tayo makasunod sa Diyos. Amen? So that we can know what's the will of the Lord. For us not to lie, for us not to kill, for us not to steal. Lahat po yung binitawan ng Diyos as a pattern for us to redirect our life, because when the time, tinan niyo po yung sinabi kanina, for all have sinned and fall short in the glory of God. Walang sino man ang makaka-reach anong tawag dito? Nung standard ng Diyos. Bakit? Kasi lahat tayo short. Bakit? Because we are all we are all sinners, and we all live in our sinful nature. So whether we like it, mas gusto natin na sumuway sa Diyos. Amen? Mas madali sa ating ang itago yung katotohanan at magsinungaling. That is the easiest way for us. And napakahirap sa atin sometimes to tell the truth. Because the truth hurts. Amen? Kaya, ang hirap sa atin sumunod sa katotohanan. Ang hirap sa atin sumunod kay Lord. Bakit? Kasi that is our nature. It is to sin. But in this time, tinan nyo, ang sinabi, gusto ko kasi makita natin, makuha natin yung sustansya ng salita, mga kapatid. Bakit kailangan pa ni Lord gumawa ng second covenant? Why does God need to have a new covenant which is in our generation? Why? Because God loves you so very, very much, mga kapatid. Palakpakan nga natin yung parang hindi nyo narinig Kaya kanina, alam nyo, habang nag-worship tayo, pag alam nyo ang kinakanta nyo si Jesus, talagang hindi nyo maiwas na hindi kayo maiyak, hindi kayo mapalahod. Why? Because ganyan kayong kamahal ng Diyos, mga kapatid. Ano nyo, dahil nakita ng Diyos, God gave us, the human, a chance, because at binibigyan niya tayo ng free will, and sa lahat ng bagay na hindi kayang pakialaman sa atin ng Diyos, it is our free will. So the Lord gave us a chance to be a faithful to Him. Makasunod sa Kanya, binigyan niya tayo ng pattern, and yet the human still, hindi niya magawang masunod yung law, hindi niya magawang masunod yung Diyos talaga faithfully. Kaya anong gagawin? Magkakasala ang tao, tapos magre-repent, ibabalik sila ulit ng Diyos, papapalain sila ng Diyos. Kaya may mga judges kung ano-ano, i-surrender in Israel. Hihingi ng tawad ng Israel. Pagpapalain ulit ng Diyos, palalayain ng Diyos. Magkakasala na naman ng Israel. Tapos hihingi na naman sila ng tawad. Tapos pagpapalain na naman sila ng Diyos. Paulit-ulit, mga kapatid. Kaya ang Diyos, ang sinabi niya kanina, may fault sa first covenant. And ang sinabi? They did not remain, faithful to my covenant. The Lord wants you to remain faithful to Him. In your life, whether no one's looking at you, whether you are alone, the Lord wants you to remain faithful to Him. Amen? Amen po ba? So ito yung new covenant. Ganito tayo yung kamahal ng Diyos. Kaya anong ginawa niya? Can we go back to the slides? Ayan. Anong ginawa niya? Dahil hindi makasunod ng tao, nag-transition tayo saan? Sa new covenant. Ang sinabi, for all have sinned and fall short of the glory of God. That's the problem. Ano pa? Romans 6:23, dahil may problema. Ito yung problema. Ano yung problema? For all have sinned. At dahil may problema, anong kapalit ng sin? For the wages of sin is death. Mga kapatid, yung death dyan, hindi physical death, but is eternal death. Because we cannot enter into the glory of God, we cannot enter into the presence of God, that we are living in our sin. Kaya ang Diyos, nagbigay siya ng new covenant. Ano yung new covenant na yon? But the gift of God is eternal life. Kanino? Kay Christ Jesus, our Lord. At kaya tayo may pagdiriwang ng Kapaskuhan, it is because of our Christ Jesus, our Lord. Amen po ba? Ano pa? Tanong nyo Ezekiel 18 verse 4, the one who sins is the one who will die. So talagang yung gantong
kinasusuklaman ng Diyos yung kasalanan. Talagang ayaw na ayaw ng Diyos yung kasalanan. Kaya, tingnan niyo pa, ano pa sinabi? Hebrews chapter 8, verse 7 to 9. For if that first covenant had been faultless, ito na yung binasa natin kanina, the word have been occasion to look for a second. Naisingit ko pala kanina. Ano po? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yan yung regalo na kailanman hindi kayang ibigay ng katabi mo, hindi kayang ibigay ng magulang mo. Ang makapagbibigay lang nito, sino? Si Jesus. Amen? Amen po ba? Kaya praise God mga kapatid, malamig. Maring may time tayo, pero praise God, naririto ka. Prioritize mo ang Diyos. Pagpapakita yan ng pagmamahal mo sa Kanya, at dahil yan, the Lord says, I will bless you. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa? What is the gift of God? Ano yung gift of God? Gift of God is what? Jesus. What is the gift of God? Jesus. And sino to? Sino si Jesus? Because of His blood, sa mga nag-attend ng Bible study, because of His blood, ano? Redeem us. His blood redeem us. His blood cleanse us. His blood sanctify us. His blood, na doble. Ba't na doble? Ano yung ano niyan? Amen. Ano? His blood empower us. And His blood, what? Gave us eternal life. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. That is the new covenant, mga kapatid. Amen. We are living in the grace. But the grace is our not permit for us to commit sin. But grace will help us to overcome the sin. Amen? Ano pa? Matthew chapter 28. Malapit na po tayo matapos. Praise God. Ano? Matthew chapter 28 verse 1. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Ano pa? There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going down to the tomb, rolled back the stone and sat on it. Ito po yung context. The context of this one is, this is after that Jesus Christ has been crucified. Ano? At siya ay inilibing sa tomb. At dahil sinasabi na yung prophecy na after 3 days siya ay mabubuhay magmuli. So pinabantayan yung tomb na yan. Pinagwardyahan. At yung tomb na yan, mga kapatid, for us to, ito yung tomb, mukha lang siyang maliit, ano? So, yung tomb na yan, walang sino man ang siyang makapagbubukas ng sa bigat. Amen? Sa sobrang bigat nito. But then, ito yung nangyari after that. For an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. Ano pa? His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Ano? The angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has what? He has what? Mahina. He has what? He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Mga kapatid, praise God, ang Diyos natin na buhay magmuli. Yung Diyos na sinasamba natin, totoo. Bakit? Nabuhay siyang magmuli. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. And thus we going to understand about the resurrection. What is the resurrection, mga kapatid? This resurrection has a great impact to us because of His resurrection, praise God, for His resurrection, we have a new life. Amen. Because of His resurrection, He conquered the grave and we have an authority over Satan. Hindi na tayo kinakawawa ni Satan. Bakit? Because of the resurrection of Christ, because of the blood of Christ that is in us, we have an authority over the devil now. Amen? Kaya ang demonyo, he has been defeated 2,000 years ago. Defeated na siya. Amen po ba? He conquers even the sickness.
Yung mga sakit natin, kinonquer na ni Jesus. Kaya ng pagalingin in the name of Jesus. Amen po ba? He defeated the curses. Wala na tayong curses. Bakit? Because He defeated it. Because of His resurrection. Ano ba? The Spirit of God is within us now. And gave us a privilege to be a child of God. Praise the Lord. That is the resurrection of Christ, mga kapatid. Salamat kay Lord, mga kapatid. Nakita niya na hindi natin kayang sumunod kay Lord. Alam mo kung sa tao yan, siya, pinagbigyan na nga kita, bahala ka na dyan. But our God is not. He saw that these people cannot remain faithful to Him. Anong ginawa niya? Gumawa pa siya ng isa pang option. That's the hardest option for the Lord. Why? For John 3:16, for God so loved you that He gave His one and only Son. Can you even sacrifice your one and only son? Your one and only daughter? Hindi, di ba? Mahirap yon. But why does God offer and made a new covenant for us? It is because the Lord loves you. He receives lots of bad words from the people. Pinagbabastos siya ng tao, binunutan ng balbas, pinagsusuntok, hinagupit. Lahat yon, mga kapatid, yung lashes na yon, kasama ka doon. Pinako siya sa krus. Talagang grabing brutally sacrifice ang pinagdaanan ng Diyos. Not because He want to, but because He loves you. Ganyan kang kamahal ng Diyos. And I hope, mga kapatid, ma-realize natin how God loves us. That is why we have Christmas. And we should celebrate it. Why? It is because Christmas is for Jesus. Not for, yes, we love to celebrate it with our loved ones. Pero kung maiintindihan natin yung pinaka message ng Christmas, it must be celebrated first with Jesus. Kaya praise God, naririto ka. Mahal mo si Jesus. Palakpakan po natin ng Diyos. Ano pa? Then go quickly and tell His disciple. Tignan nyo hindi lang yon. The Lord also wants you to tell to others that He has risen. Because lots of people doesn't know. Lots of people think that He's dead. He's not real. He's not true. But the Lord wants you, as you receive Him and as you experience Him, kasi yung makakapag-share lang boldly yung mga naka-experience lang. Amen? Kaya as you experience Him, as you feel Him, as you believe and have faith on Him, as He blessed you, the Lord wants you to tell to others that our God, our only one God, has risen to save you. Amen? Ano pa? Risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see Him. Now I have told you. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ang sinabi dito, for it is by grace you have been saved through faith. Amen? And this is not from yourself. It is the gift of God. So, ang sinabi, na save tayo, you have been saved, it is through only the grace of the Lord. Not because you are good, not because you are rich, not because you made lots of sacrifices. That is part only of the grace of the Lord. But you have been saved of the Lord only by His grace. Bakit? Ang sinabi niya dito, not by works, tulad ng sinabi ko po kanina. Bakit? So that no one can boast. Para pagdating natin sa langit, pantay-pantay tayo nang sasabihin. Ano sasabihin natin? Oh, bakit ka nandito? Dahil kay Jesus Amen? Kasi pag by works, ba't ka nandito? Nag-donate ako ng pera sa church. Ba't ka nandito? Alam mo yung piano doon? Binigay ko yun. Di hindi na si Jesus ang nag-glorify.
Amen? But only, ang lahat ng glory, all the glory must belong only kay Jesus. Kaya mga kapatid, na-save ka by faith, through your faith ha. Hindi mo man kita ngayon, tanong nyo kanina. For it is by grace you have been saved through faith. Kaya by faith, claim it that you're saved. Bakit? Tinanggap mo si Jesus. Amen? Tinanggap mo si Jesus. Kaya sinabi kanina, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kanina daw? Kay Jesus Christ. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ang sinabi yung tatlong nakapako sa krus, si Jesus ang nasa gitna. Ang sinabi ng isa, Panginoon, pwede mo ba akong isama doon sa paraiso? Ang sabi ng Jesus, sige, ngayon pa lang sinasama na kita. Kita mo, that's the faith kasi eh. That's the last breath of His. Pero still, at His last breath, natagpuan niya yung tunay na pananampalataya. Sino yun? Si Jesus. Amen? Amen po ba? Kaya saved tayo kanino? Through Jesus Christ. At walang makakapagyabang, walang sino man na makakapagsabi, makakapagbalaki na nag-donate ka ng ganito, na ikaw ay laging ganito, na wala kang absent sa church. No! Not by works, so that no one can boast. You have been saved by God because only by His grace. Kaya all glory and all praises belongs to the Lord. Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ng Diyos ng malakas. You deserve niya. Amen! Ano ba? Mga kapatid, magtatapos na tayo dito. Christmas happened. Bakit daw? It is because He loves you. That is why we have Christmas. Because there is one God who loves you so much. Amen? And Christmas is all about Jesus. There is no Santa Claus. There is no Grinch. There is no kung ano-ano pa. Amen? Na inaabangan natin pag Burr months. Ay, Burr months na. Alam, ano na ako ng pamasko. Nililista mo na yung mga ninong mo. Yung mga ninong mo, finding ninong. Diba? So mga kapatid, ang Christmas is not about the material things. Not about the gifts, but it is all about Jesus. Kaya huwag ka malulungkot kung may mga bagay ka na, may mga times ka na magpapasko, ay wala man lang ako natanggap na regalo. Huwag ka malulungkot. Bakit? Kasi una pa lamang may tinanggap ka ng regalo. And that is the greatest gift that comes from His. Amen? That gift will not be passed away. Hindi pwedeng kunin ng kahit sino. Ang gift na yan, mga kapatid, binigay sa'yo. Eternal gift from the Lord. Amen? Praise God kay Jesus. Amen po ba? Kaya mga kapatid, every time that the Burr month comes, wag nyo laging iisipin na, ay, ito na si Ninong, ito na, ay, Pasko na, ito na si Santa Claus, No. Kaya dapat nakakalungkot, di ba? Pag Pasko na, lagi natin nakikita ang mga picture ng Santa Claus. Pag Pasko na, nakikita natin, mga rain, mga di ba? Hindi dapat mas maganda makita natin pag Pasko na si Jesus. Word ni Jesus, Jesus is the true reason for the season. Cross. Di ba? Everything that glorifies the Lord. Di ba ang saya tignan ng ganung Pasko? Kasi bakit? That's the true reason for this season eh. Hindi naman. Kaya praise God, nandito ka eh. Amen. 'Di ba? Kasi ang true reason ng celebration this time is not, yes, we love our families. That is our priority also. Pero that's second. The top and the most is Jesus Christ. Our life giver, our Jehovah Jireh, the Lord our provider, our great healer. Amen po ba? Kaya Christmas is what? Is all about Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Mari po bang lahat tayo tumayo? Lord, salamat po Panginoon dahil sa
pagpapamulat mo ng aming mata, pagpapaalala mo sa amin sa diwaan ng Pasko, itong selebrasyon na ito. It is not just a tradition, it is not just a culture, it is not just a happy event, but it is a great celebration. It is because this celebration belongs to you alone. Salamat po, Panginoon, because una kang nagbigay, una kang umibig sa amin, kaya ka namin naiibig ngayon. Salamat, Lord, dahil una kang nagbigay sa amin, kaya kami nakapagbibigay ngayon. Salamat, Lord, dahil nagbigay ka sa amin ng kailanman isang regalo na hindi kayang tumbasan ng kahit anong bagay sa mundong ito. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for your love, for your agape love. For how many times have we broken your heart, and still you forgive, if only we ask, O God. Salamat po for that kind of love that you have for us. That you doesn't want us to be separated for you eternally. But even your only Son, you sacrifice it for us, Panginoon. That whosoever believes in Him, Panginoon, shall not perish but have everlasting life. Salamat po for that kind of love that we receive and that we experience and that we every day feel it, O God, in our lives. Salamat, Lord, dahil hindi lang doon nagtapos, pinagpapala mo pa kami. Not just in spiritual things, but in general, O God. Kaya, Lord, as we come, Panginoon, sa lugar na ito, may you bless ang lahat ng tao na naririto. Panginoon, ang lahat ng pagkukulang, ang lahat ng kakulangan, Panginoon, Lord, ang lahat ng needs, kakapusan, Panginoon, Panginoon, punuan mo. I-provide mo, O Diyos, ang lahat ng pangangailangan ng aming mga kapatid. Lord, even my brethren, my brothers and sisters, na dumaranas ng sakit ngayong gabing ito, O Diyos. I speak healing, I command healing to flow in the name of Jesus for everyone who is sick right now. May sipon, may ubo, may sakit ng pangangatawan, o anuman, O Diyos, na uri ng sakit. Panginoon, you are our great healer, our Jehovah Rapha. We command the healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya, Panginoon, patuloy mo kong palaguin. Patuloy mo kaming ibuksan ng aming pangunawa, ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, sa katotohanan, at matutunan naming ibigin ka kaysa sa anumang bagay, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, mas ibigin ka namin for us, Lord. Help us, Panginoon, na magawa, Lord, that seek you first, O God, in the kingdom of God, so that all of these things shall be added unto us. Na mas unahin ka namin, Panginoon, sa lahat ng bagay. At maipakita namin, Lord, ang genuine faith, ang genuine love namin, Panginoon, sa iyo. Maiparamdam namin ito sa iyo, O Diyos. We may stumble, but we will never fall. Sapagkat ikaw ay nasa sa amin, at kami pagtatagumpayin mo, Ama. Salamat po, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen.